Matapos ang isang madugong sagupaan sa pagitan nina Ghislaine at Count Harold Desmond, si Ghislaine ay nagpapahinga sa kanyang higaan kung saan ay 3 araw na siyang diretsyong natutulog. Sa kabila ng kanyang pamamahinga, makikita ang pagtagaktak ng malamig na pawis sa kanyang mukha na nagpapahiwatig na siya ay labis na binabangungot. Dagdag pa rito, sa mismong sandaling imulat niya ang kanyang mga mata ay tila tuluyang hinigop ng nasabing panaginip ang buo niyang kamalayan. Sa panaginip ni Ghislaine, nasaksihan niya ang isang madilim at makulimlim na kalangitan kung saan naglalabasan ang mga halimaw at mga may itim na nilalang. Inilarawan na nakita niyang sinisilaban at winiwasak ng mga naturang halimaw ang kanyang sariling teritoryo hanggang sa tuluyan itong matupok ng apoy. Habang nakatanaw mula sa itaas, namutla siya ng masaksihan ng isang madugong labanan at madilim na kaguluhan na nagaganap sa ibaba ng kanyang nasasakupan. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, napabulalas at napag-isip-isip siya kung ang mga kaganapang iyon ay mga alaala lamang mula sa kanyang dating buhay. Gayunpaman, nang titigan niyang mabuti ang mga pangyayari, napagtanto niya na ang lahat ng iyon ay isa lamang bangungot kung saan makikita ang isang madilim na pulang langit na may misteryosong bitik na bumabalot sa buong kontinente. Mula sa bitik na iyon, ay may lumabas na isang kakaibang nilalang na tila sumisimbolo sa kamatayan, na siyang tuluyang nagwasak sa buong mundo. Dagdag pa rito, sa premonition o panaginip na iyon ni Ghislaine, napagtanto niya na iyon din ang tiyak na panahon kung kailan nagsimulang kumilos ng seryoso ang 7 pinakamalalakas na individual sa buong kontinente, na kung saan ay isa siya sa mga kabilang doon. Gumugol ng ilang minuto si Ghislaine sa malalim na pagninilay upang unawain ang mga kaganapan sa kanyang paligid. Habang sapo ang kanyang noo, tahimik niyang inusisa ang kanyang sarili kung ano ang dahilan at nasasaksihan niya ang mga ganoong pangitain sa mismong oras at panahong iyon. Ang kanyang matinding pagmumuni-muni ay biglang naantala ng matano niya ang isang pamilyar na kabalyero mula sa kanyang mga alaala, isang figure na kasalukuyang nakikipaglaban sa isang mapaminsalang halimaw na naging sanhi ng tuluyang pagkagunaw ng buong mundo. Nasaksihan ng malinaw ni Ghislaine ang naging labanan, kung saan ang kabalyerong nasa kanyang harapan ay gumamit ng isang pambihirang pamamaraan na nag-iiwan ng mga anino sa bawat pagwasiwas ng espada nito. Habang nakikipaglaban ng patayan, matagumpay na nasusugatan ng kabalyero ang halimaw. Bukod pa rito, napansin ni Ghislaine na walang kahirap-hirap na natatamaan ng kabalyero ang pinakapuso o mana core ng halimaw na siyang pinagmumulan ng kapangyarihan nito. Kitang-kita niya kung paano madaling naibaon ang espada sa mismong sentro ng nilalang. Sa patuloy na pakikipagtuos, paulit-ulit na nasisalag ng kabalyero ang mga atake at mabilis nitong napupuntirya ang mana core ng walang anumang pag-aalinlangan. Dahil sa mga pambihirang kaganapang ito na paulit-ulit niyang nasaksihan, labis na pagkabigla ang naramdaman ni Ghislaine. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Ghislaine ang labanan laban sa halimaw na nagwasak sa mundo, napagnilayan niya ang tunay na pagkakakilanlan ng kabalyero dahil batid niyang wala itong puwang sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, sa hindi maipaliwanag na dahilan, napagtanto niya na tila pamilyar sa kanya ang naturang mandirigma. Nang masuri niyang mabuti ang bawat galaw nito, nanlaki ang kanyang mga mata sa isang natuklasan. Nalaman niyang ang estilo ng pakikipaglaban at ang sining sa paghawak ng espada na ginagamit ng kabalyero ay ang pamamaraan ng mga per diem. Napagtanto niyang ito ay isang perpektong sining ng espada na higit na nakaaangat kumpara sa estilo ng kahit na sinumang pamilya, na lalong nagpatunay at nagpakita sa pambihirang galing at tikas ng kabalyerong buong tapang na nakikipagtuos sa halimaw sa kanyang harapan. Nang makakuha ng pagkakataon ng halimaw, naglunsad ito ng isang palihim na pag-atake laban sa misteryosong kabalyero. Dahil sa nasaksihan, napasigaw si Ghislaine upang magbigay ng babala at pakiusapan ang mandirigma na mag-ingat at umiwas. Gayunpaman, mabilis na naglabas ng asul na enerhiya ang kabalyero na nagsilbing kalasag sa buong katawan nito. Bago pa man tuluyang tumama ang atake ng halimaw, mabilis na nakatugon ang kabalyero at matagumpay nitong nasalag ang pag-atake gamit ang kanyang mana. Dahil sa naging mabilis na depensa at ganting atake ng misteryosong kabalyero, tumilapon at nagtamo ng matinding pinsala ang halimaw. Mula sa di kalayuan, labis na pagkamangha ang naramdaman ni Ghislaine. Buong paghanga niyang pinuri sa kanyang isipan ang kabalyero dahil nagawa nitong salagin ang isang atake mula sa blind spot nang hindi man lang nililungon ang kalaban. Napagtanto niyang posibleng naramdaman ng mandirigma ang paparating na panganib dahil sa nakalatag na mana curtain sa paligid ng katawan nito. Kasabay ng pambihirang tagpong ito, naramdaman ni Ghislaine na unti-unti nang naglalaho ang kanyang pangitain at nagbabalik na siya sa kanyang ulirat.
Bago pa man tuluyang magising, itinaas ni Ghislaine ang kanyang kamay upang idulog sa kabalyero na magpakita pa ito ng kahit kaunting pamamaraan ng sining ng espadang per diem. Subalit hindi na ito naisakatuparan dahil tuluyan na siyang nagbalik sa kasalukuyang mundo. Sa kanyang pagkamulat, isang kamay ang papalapit sa kanya na mabilis naman niyang nasalag gamit ang kanyang pandepensa. Napag-alaman niyang ang kamay pala na iyon ay pag-aari ng kanyang katulong na si Belinda, na naiwang bakas ang labis na pagkagulat dahil sa naging mabilis at agresibong reaksyon ni Ghislaine. Habang nakaupo sa gilid ng kama, ipinaliwanag ni Belinda na labis siyang nagulat sa naging reaksyon ni Ghislaine. Nilinaw ng katulong na lumapit lamang siya upang panasan ang kanyang amo, dahil napansin niyang basang-basa ito ng pawis at tila nakararanas ng isang matinding bangungot. Habang mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Belinda, naibulalas ni Ghislaine ang kanyang panghihinayang at sinabing dahil sa pag-abala nito ay naantala ang kanyang panaginip. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Ghislaine ang kanyang sariling mga kamay, ganap niyang napagtanto na ang lahat ng mga pambihirang tagpong nasaksihan niya ay bahagi lamang ng isang masidhing panaginip. Nang akmang babangon na siya, nagpahayag ng pag-aalala si Belinda at inusisa kung may nararamdaman ba itong sakit o karamdaman. Nag-alok ang katulong na ikukuha niya si Ghislaine ng elixir o gamot upang guminhawa ang pakiramdam nito. Gayunpaman, mabilis itong tinanggihan ni Ghislaine at tiniyak sa kanyang katulong na maayos ang kanyang kalagayan at hindi na niya kinakailangan ng anumang lunas. Habang nagbibihis si Ghislaine sa tulong ng kanyang katulong na si Belinda, iniulat nito na may dumating na mensahero mula kay Marky Branford ng kabisera. Ipinaabot ng mensahero na dahil ganap na siyang isang konde, maaari na niyang gampanan ang kanyang bagong tungkulin bilang komandante ng hukbo sa Hilaga. Pasimpleng naihayag ni Ghislaine ang kanyang pagkamangha sa bilis ng mga naging kaganapan, sabay pagtanggap sa katotohanan siya na nga ang formal na kinikilalang konde ng Hilaga. Matapos itong pagnilayan, tinitigan ng maigi ni Ghislaine si Belinda upang usisain ang kasalukuyang kalagayan ni Jillian. Masaya namang tiniyak ni Belinda sa kanyang Panginoon na walang dapat ipag-alala dahil masiglang masigla na muli ito. Inilarawan pa ng katulong na malayo sa patalim ang mga sugat na natamo ni Jillian at inihalin tulad nito ang labis na tibay at kakunat ng kasamahan sa isang kalabaw. Ibinahagi rin ni Belinda na naging lubos na epektibo ang ginawang matinding panggagamot ni Puth kay Jillian. Bakas ang kapanatagan sa mukha ni Ghislaine matapos marinig ang magandang balita, at idiniin ito na isang malaking pabor para sa kanila na kakampi nila si Puth. Nang may ngiti sa mga labi, agad na inatasan ni Ghislaine si Belinda na ipagbigay alam sa lahat at ipatawag ang buong puwersa ng mga kabalyero, upang sa mismong araw na iyon ay masimulan na nila ang paghahanda para sa kanilang mga susunod na hakbang. Lumipat ang tagpo sa labas ng silid ni Alfoy, kung saan tila nasira na agad ang kanyang araw dahil nabungaran siya ng maagang-maaga ng isang panghihingi ng donasyon. Nagsisisigaw si Alfoy at naghihimutok ng malamang si Puth ang lumalapit sa kanya para sa pondo. Galit niyang kinwestiyon ang lakas ng loob nito na kikilan siya ng salapi, lalo pa at siya ang mismong pinuno ng sangay ng Magic Tower sa Fenris. Nauutol at nahihiyang pinabulaanan naman ni Puth ang paratang na iyon, sabay paliwanag na wala silang anumang intensyong mangikil ng pera. Idinahilan nito na ang mga taong salat ay lubos na nangangailangan ng kahit na kaunting abuloy, at iginiit na ang kanyang ginagawa ay isa lamang tapat na kawang gawa para sa mga mahihirap. Gayunpaman, mariing tinabla ni Alfoy ang paliwanag na ito at sinabing huwag siyang patawanin ni Puth. Iginiit ni Alfoy na siya ang mismong tao na pinakanangangailangan sa buong teritoryong iyon dahil bilang tagapagmana ng Magic Tower of Flames sa Fenris, nagtatrabaho umano siya na parang isang aliping walang sahod sa dulo ng mundo. Bukod pa rito, may halong inis na inusisa ni Alfoy kung gaano ba kalaki ang kakulangan sa nakalap na donasyon upang umabot sa puntong pati siya ay kailangan pang lapitan at abalahin ni Puth. Agad na napawi ang kay-abangan ni Alfoy at napalitan ito ng labis na gulat nang masilayan niya ang gintong barya na hawak ni Puth. Habang inilalabas ang mga gintong barya, ipinaliwanag ni Puth na nangangailangan lamang siya ng ilang 10 piraso nito upang maipamahagi sa mga mahihirap. Upang hindi na makaabala pa, mabilis na nagpaalam si Puth kalakip ang paghingi ng paumanhin dahil hindi umano niya batid ang tunay na kalagayan ni Alfoy, at ipinahayag na maghahanap na lamang siya ng ibang malalapitan. Subalit, bago pa man tuluyang makaalis si Puth, mabilis siyang pinigilan ni Alfoy at pinakiusapang huminto at kumalma muna. Nang walang pag-aalinlangan at may bahid ng panunuya sa kanyang mukha, iginiit ni Alfoy na wala naman siyang binitawang salita na nagsasabing hindi niya ibibigay ang hinihinging pera. Matapos marinig ang pahayag na ito, nanlaki ang mga mata ni Puth sa labis na pagkabigla. Sa mga sandaling iyon,
mahinang ibinulong ni Alfoy kay Puth na kung siya, bilang pinuno ng sangay ng Magic Tower, ay basta-basta na lamang mag-aabot ng salapi sa isang pari, maaari umano itong magmukhang isang suhol. Dahil dito, labis na naguluhan si Puth at inusisa niya kung ano ang nais ipakahulugan ni Alfoy. Upang linawin ito, idinagdag ng pinuno na bibigyan niya ang pari ng isang patas na pagkakataon upang makuha ang kanyang pera. Puno ng pagtataka, nagtanong si Puth kung paano yun mangyayari. Kasabay ng usapang iyon ay umikot sa ere ang isang gintong barya na mabilis ding dinakma at tinakpan ni Alfoy gamit ang kanyang kamay. Sa kanya pinahulaan at inutusang mamili si Puth kung ang barya ba ay head o tail. Ito na pala ang nagiging bunga ng mga plano ni Alfoy, kung saan sinubukan niyang isama ang inosenteng madre na si Puth sa isang sugal sa pamamagitan ng pagpapahula kung head o tail ang kalalabasan ng barya. Dahil sa kawalan ng kaalaman sa ganitong mga gawain, naguluhan si Puth at inusisa kung ano ang ibig ipahiwatig ng laro. Ipinaliwanag naman ni Alfoy ang mga patakaran nito kalakip ang pagtatanong kung bakit hindi ito batid ng madre. Idiniin niyang napakasimple lamang ng laro dahil kailangan lang hulaan kung aling panig ng barya ang lilito pagkatapos itong ihagis. Nang tuluyan itong maunawaan ni Puth, mabilis niyang ikanaway ang kanyang mga kamay bilang mahigpit na pagtanggi. Ipinabatid niya kay Alfoy na bilang isang madre at lingkod ng simbahan, mariin niyang iniiwasan ang pagsusugal dahil udyok ito ng kasakiman at itinuturing itong isang malaking kasalanan para sa katulad niya. Patuloy na kinumbinsi ni Alfoy si Puth at iginiit na marami pa itong dapat matutunan sa kanya. Ipinagtanggol niyang hindi iyon isang sugal, kundi naghahanap lamang siya ng makatuwirang dahilan upang maibigay ang pera sa madre. Idinagdag pa ni Alfoy na siya muna ang unang maghahagis ng barya upang magsilbing halimbawa, kaya inatasan niya si Puth na manood ng mabuti. Habang nagaganap ang mga ito, tahimik na napapatawa ang kasamahan ni Alfoy na nasa likuran dahil batid nito ang pagiging gahaman ni Alfoy sa salapi. Matapos ihagis at saluhin ni Alfoy ang gintong barya sa kanyang kamao, malakas niyang idineklara ang kanyang hula na head ang lalabas. Subalit, mabilis na inihayag ng kanyang kasamahan ang panghihinayang dahil tail ang lumabas, dahilan upang mapamura sa matinding inis si Alfoy dahil sa kanyang pagkatalo. Bunsod ng maling hula, direktang iniabot ni Alfoy ang gintong barya kay Puth at ipinag-utos na kunin na nito ang pera. Habang tinatanggap ang barya, nanatiling litong-lito si Puth sa mabilis na takbo ng mga pangyayari. Kinalaunan, inusisa ni Alfoy ang madre kung nakuha na ba nito kung paano gumagana ang laro, subalit matapat na tinugon ni Puth na hindi pa rin niya ito lubos na nauunawaan. Upang tuluyang makumbinsi si Puth, ipinagdiinan ni Alfoy na hindi para sa pera ang ginagawa ng madre, kundi para makatulong sa mga taong higit na nangangailangan. Ikinatwiran pa niyang walang matinong tao ang magsasabing isang kasakiman ang ginagawang pagtulong ng isang lingkod ng simbahan sa kanyang kapwa, at iginiit na isang malaking kahangalan kung may mag-iisip man ng ganoon. Dahil sa mga tinurang ito, agad na kumislap ang mga mata ni Puth at napagtanto niyang may malaking katuturan ang mga ipinupunto ng lalaki. Bunsod ng matinding panghihikayat ni Alfoy, tuluyan ng napapayag ang inosenteng madre at ipinahayag nitong nauunawaan na niya ang sitwasyon kaya't handa na siyang magsimula. Masaya namang tinanggap ni Alfoy ang naging desisyon nito, kalakip ang pagpapahayag ng kagalakan dahil naintindihan na rin sa wakas ni Puth ang kanyang mga paliwanag. Bilang pagtatapos, muli niyang idiniin sa madre na itanim sa isipan nito na ang kanilang ginagawa ay hindi isang anyo ng sugal, kundi isa lamang bahagi ng tapat na kawanggawa. Nagsimula ang unang yugto ng kanilang laro kung saan napili ni Puth na tayaan ang head. Naging dahilan nito upang magtawanan ang mga kasabwat ni Alfoy na nagmamasid sa likuran. Nang alisin ni Alfoy ang kanyang kamay, lumabas ang tail, na nangangahulugang bigo ang naging hula ng madre. Upang panatilihin ang interes ni Puth at maiwasang sumuko ito agad, nagkunwari ang dalawang kasabwat na nanghihinayang sa naging resulta kalakip ang pagdeklara na si Alfoy ang nagwagi sa pagkakataong iyon. Nagpatuloy ng paulit-ulit ang kanilang laro kung saan nanatiling head ang tanging itinataya ni Puth. Subalit, sa apat na magkakasunod na pagkakataon, patuloy na nabigo ang kanyang mga hula dahil palaging tail ang sadyang lumalabas. Kasabay ng magkakasunod na pagkatalong iyon ay ang tuluyang pagkaubos ng mga salaping nakalaan sana bilang donasyon para sa mga mahihirap, na hindi man lang agad na maalayan ng inosenteng madre. Dahil sa matinding pagkadismaya at pagkalito, naibulalas ni Puth ang kanyang pagtataka at pagkabigo kung bakit kahit isang beses ay hindi man lang siya pinalad na manalo, gayong umaasa siya na ang patuloy na pagpili sa iisang panig ng barya ay magbibigay sa kanya ng mataas na pagkakataong magwagi kahit papaano. Hindi naglaon ay tuluyan ng natalo si Puth sa laro.
Habang masayang binibilang ni Alfoy ang naipong salapi, ipinahayag nito ang kanyang pagkamangha sa laki ng halaga at nagmungkahi na ibahin na nila ang kanilang diskarte. Sa kabilang banda, pinigilan siya ni Puth at iginiit na hindi pa natatapos ang kanilang tunggalian kaya't nais pa nitong maglaro ng isa pang ikot. Subalit sa mga sandaling iyon, palihim na bumulong ang isa sa mga kasabwat ni Alfoy upang bigyan ng babala at pakiusapan si Puth na itigil na ang paglalaro. Ibinunyag ng kasabwat na imposibleng manalo si Puth dahil gumagamit umano ng mahika si Alfoy upang makapanlamang. Ang pagkakarinig sa ibinunyag na pandaraya ang naging dahilan upang mabilis na mamulat sa katotohanan ang inosenteng lingkod ng simbahan. Bunsod nito, pilit na inagaw ni Puth mula sa mga kamay ni Alfoy ang salaping nakalaan sana bilang donasyon para sa mga mahihirap. Mariin niyang inakusahan si Alfoy ng pandaraya at mahigpit na iginiit na maibalik agad sa kanya ang pera sa sandaling iyon. Malakas namang pumalag si Alfoy, at inusisa kung ano ang naging problema ni Puth sabay question kung pag-aari ba talaga nito ang naturang salapi. Ipinagdiinan ng lalaki na patas niyang naipanalo ang laro, at pasiga na inusisa kung ipagpapatuloy pa ba ni Puth ang pagsusugal o hindi. Bilang karagdagang pang-iinsulto at panggigipit, nanunuya pang nagtanong si Alfoy kung tuluyan na bang tinalikuran ni Puth ang kanyang layunin na tulungan ang mga taong labis na nangangailangan. Sa hangaring makabawi, itinaktak ni Puth ang kanyang supot ng gintong barya kung saan iisang piraso na lamang ang nahulog at natira. Habang nagpipigil ng luha, buong tatag niyang ipinabatid kay Alfoy na nais pa nitong maglaro ng isang huling beses kalakip ang layuning makatulong sa mga nangangailangan. Nagsimula ang huling ikot ng laro na sinabayan ng pagtawa ni Alfoy, dahil sadyang nais niyang simutin kahit ang pinakahuling natitirang barya sa kamay ni Puth. Habang umiikot ang gintong barya sa hangin, nakangiting binalaan ni Alfoy si Puth na iyon na ang huling salaping hawak nito at pinaalalahanan niya ang madre na huwag sana nitong pagsisihan ang desisyong sumugal muli. Sa mga sandaling iyon, makikitang temtem na nananalangin si Puth sa kalagitnaan ng laro. Gayunpaman, nakangising sinalo at tinakpan ni Alfoy ang gintong barya sa kanyang kamao, at mahinang ibinulong na walang anumang saysay ang mga ginagawang pagdarasal ng madre. Sa pagkakataong ito, nabunyag na kanina pa pala gumagamit ng pandaraya si Alfoy. Sa pamamagitan ng isang uri ng mahika na siya mismo ang nakatuklas, madali niyang napapalitan ng barya gamit ang mga nakatago sa kanyang bisig patungo sa nais niyang maging resulta. Dahil sa pagiging perpekto ng kanyang pandaraya sa pagpapalit ng barya, inisip niyang maging ang mga Diyosa man ay walang kakayahang talunin siya. Sa huli, palihim na nagdiwang si Alfoy at buong pagmamalaking idineklara sa kanyang sarili na siya ang itinuturing na Diyos ng larong head or tail. Habang temtem na nananalangin at lumuluha, humingi ng kapatawaran si Puth sa may kapal. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pagsisisi at inamin na dahil sa kanyang sariling kamangmangan, tuluyan siyang nabaon sa kumunoy ng pagkakasala. Buong pagpapakumbaba siyang nagsumamo sa makapangyarihang Ama na igawad sa kanya ang kapatawaran. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, isinama niya sa kanyang huling hiling ang isang pakiusap na sana ay tulungan siyang magwagi sa larong inilatag ng itinuturing niyang demonyo na nasa kanyang harapan. Kasabay ng kanyang temtem na panalangin, isang gintong liwanag ang bumulwak mula sa mismong Mage Tower ng teritoryo ng Purdium, na siyang nasilayan ng lahat ng kawal sa buong nasasakupan. Nagmula ang mahiwagang gintong liwanag na ito sa mismong katawan ni Puth. Bunsod ng nakapalibot na gintong enerhiya na bumalot sa kanya, tumilapon ang mga mesa pati na rin si Alfoy at ang mga kasamahan nito mula sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa labis na pagkagulat, mabilis na nagkumpol ang mga kasabwat ni Alfoy, habang si Alfoy mismo ay kapansin-pansing namutla sa takot. Naguguluhan nilang inusisa sa isa't isa kung ano ang mga kababalaghang nangyayari kay Puth, at kinwestiyon kung ganoon na lamang ba ang desperasyon ng madre upang manalo sa simpleng laro ng head or tail. Habang misensinang pinagmamasdan ni Alfoy ang kaganapan, napagtanto niyang nabasa na niya ang ganitong pambihirang tagpo sa isang aklat. Nakilala niya itong isang sagradong sandali kung saan ang isang santong hinirang ng Diyos ay nakatatanggap ng isang banal na revelasyon na tinatawag na channeling. Kitang-kita niya kung paano lumutang sa ere si Puth habang ganap na nababalutan ng gintong banal na enerhiya. Bunsod ng nasaksihan, tumagaktak ang pawis ni Alfoy at hindi makapaniwalang naibulalas ang kanyang pagtataka kung paano at bakit nakialam pa ang mga Diyos sa isang hamak na sugal lamang. Nang walang anumang pag-aalinlangan, marahang itinaas ni Puth ang kanyang kamay at tuwirang itinuro si Alfoy. Gamit ang kapangyarihang bumabalot sa kanya, matapang na idineklara ni Puth na head ang kanyang hula,
kalakip ang mahigpit na kautusan kay Alfoy na buksan agad nito ang kanyang mga palad sa mismong sandaling iyon. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.